course, I love my wife and my daughter. Sila ang pipiliin ko. Then nakapag-decide ka na. So ang suggestions ko na pwede mong gawin, by suggestions ha, meaning pwede mong sundin or hindi. Kasi nga napakadelikado ng sitwasyon mo ngayon. Because one wrong move, Anong suggestions mo? paghandaan mo yung oras kung kailan mo siya tatapusin. Madalas siyang mag-isa kapag sleeping time na. Scegliamo come fare. But you have to make sure she's dead. Looking for me? Because if you fail, hindi magiging madali ang kamatayan mo. Sisiguraduhin niyang maghihirap ang mga mahal mo sa buhay bago ka niya patayin. Sir Victor! Ano ka ba? Idadamay mo pa ako sa death sentence mo. I apologize. Na-carried away lang ako. It's just, I cannot imagine my wife suffering. Do you have other suggestions? Kasi you said it with an S, so it means it's plural. Tama no. Plural. Mukha ba? Ito naman. Ito na nga yung ibang suggestion ko. Mahilig uminom ng wine sila Morte Bianca. In fact, she can down 2 bottles in an hour if she's in a relaxed mode. Use that window para maglagay ng lason. But the catch is, random siya kung magyaya sa mga tao niya para saluhan siya sa wine night niya. Brusco, take my wine. I will get another bottle. Tie them up. So, in all of your options, the only result is death? So, why do you suggest me things if you already know we cannot use them? May masuggest lang? Sir Victor, kasi I want you to realize na kahit anong pagpaplano natin, kahit anong pag-iingat natin, if we fail to kill La Morte Bianca, ulo natin ang kapalit. Sir? Alam ko nga. Remember, I'm still your mafia boss. I just said, sir. Sir? Kailangan talaga natin ng tulong ni Kiara. Kailangan niyang mapabaksak sila Morte Bianca. Tulungan man siya ng gago o hindi. So we just have to wait for next message from my daughter before making a move against La Morte Bianca? Ganun ba? Ganun na nga. At habang ginagawa natin yung kailangan natin galingan yung acting followers para hindi makahalata sila Morte Bianca sa atin. Kuha nyo, sir?
Stargazing ka? Ah, Gusto mo ng kasama? hindi ko naman kailangan ng jacket. Hindi naman malamig. Anong di malamig? Parang yelo na tong pisngi mo. Kanya ka na ba katigas? Di na ka nakakaramdam ng lamig? Ha? Ikaw na naman si Mr. OA dyan eh. Hindi naman winter dito sa Pinas, tsaka imposible ang sinasabi mo na nag-yelo tong pisngi ko. Got you! Ito naman, sarot lang kasi. Di naman mabiro to. Tsaka hindi naman sa akin jacket na yun eh. Napulot ko lang yun dun sa loob ng salaw. Malay ko ba kung kanino yan? Baka kay Ben yun eh. Oy! Parang iyakap siya ni Ben. Charot number 2, joke lang. Akin talaga yan. Sige na, suotin mo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Bakit ka ba nandito? Bakit hindi mo samahan yung bebe mo dun sa loob? Andito ako dahil gusto kitang kausapin. About what? About Kiara. Again? Mikoy, di ba pinag-usapan na natin yan? Yes, again. Kasi may mga realizations kasi ako eh. Okay, fine. Ano itong mga realizations mo na kailangan mo isang tabi ang bebe time mo with Kiara para lang kausapin ako? Wala. Pinag-isipan ko lang mabuti yung sinabi mo sa akin kanina eh. Na kaya ako ba hinahayaan si Kiara sa mga plano niya dahil kinukonsinti ko siya? Hindi. Hindi talaga. Na-realize ko na hinahayaan ko si Kiara dahil sinusuportahan ko siya. Naniniwala ako sa mga plano niya. Alex, naniniwala ako sa resulta. Sa totoo lang, nakasalala kayo yung buhay niya sa bawat kilos na ginagawa niya. She's risking everything para lang makatulong sa atin. At habang tumutulong, alam mo, napapansin ko naman na sinusubukan niyang alisin sa sistema niya yung mga bagay na bumuo sa pagkatao niya. Katulad kanina, di ba? Pumayag siya na to work together. Despite being a lone wolf all her life. Malaking bagay yun, ha? And we appreciate it, Mikoy. Tsaka, hindi na rin ako hihinan ng kung ano para kay Kiara. Dahil unfair sa iyo. Binigay mo rin naman halos lahat ng makakaya mo eh. But, to set the record straight, lahat ng impormasyong meron tayo ngayon, Alex, lahat yun ay dahil kay Kiara. Kung tutusin, pwede naman itago lang lahat yun eh. Pero hindi. Because in times of tragedy, we are one, Alex. Oh, sweetheart. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Akala ko nga hindi na kayo matatapos eh. Alex, tapatin mo nga ako. Be honest with me. May galit ka ba sa akin? Kiara, gaya ng sabi ko sa'yo, professional ako. Hindi ko dinadala sa trabaho ang personal feelings ko. Kaya kung ano man yung mga nasabi ko sa'yo, mga frustrations ko, mga rants ko, it's purely because of work. Kaya sana, you don't take it personally. Fair enough. I feel the same. Pero pag natapos sa lahat ng to, sana naman we can be friends. Tulad nung nasa bar tayo when we first met. Gusto ko rin yun. Truce. Truce. Yan! Ganyan dapat. Tamo, sabi ko naman sa'yo eh. Tanga lang kami pagdating sa pag-ibig.
Pero pagdating sa buhay ng inosente, hindi naman. Oo na, sige na, Mikoy. Pumasok na kayo dun sa loob or else, kung gusto niyo akong samahan dito. Hindi na, okay lang. Lamig din kasi. Sige, una na kami ha. Okay? Good night. Good night. Alam mo, sweetheart, sobrang proud ako sa'yo. Bakit? Kasi gusto ko na makapag-friends kay Agent Alex. Hindi lang yun. Siyempre, marami pang bagay. For standing your ground, for doing the right thing, at higit sa lahat, sa pagbibigay mo ng sarili mo ng chance para magtiwala sa ibang tao. Alam kong big step yun para sa'yo, sweetheart. Hindi madaling desisyon yun, ha? Pero ginawa mo. Wow! Hindi ka na bad mafia niyan, sweetheart. Good mafia ka na. Sweetheart, there's no such thing as a good mafia. Maybe I'm not even a mafia anymore. Eh kung hindi ka na mafia, hindi ano ka? Mrs. Pinagpala na. Ganun. Wow. Alam mo, excited na talaga ako para sa magandang bukas na naghihintay para sa atin. Ako rin. Mikoy, ano ba, wag? Wag dyan! Wag dyan, Mikoy! Dito na ako! Mikoy, no, stop! Sweetheart, wag dyan! Ay! Nanay mo blue, Nanay mo red. tatay mo burgundy. Akin na yan! Hoy! Mga anak, ano naman ang problema, ha? Hindi, ito po kasi. Kanina pa gumagamit, ayaw pairamin. O ikaw? Hindi po ako gumagamit. Wow! Ewan ko sa inyo, malaki sa buhay niyo. Oh. Tumigil lang ako, akin na yan. Nanay niyo, si Sarian. Ito na, suot mo to. Yan, o yan. Oh, basta remember, no hitting below the belt, ha? Okay. 1, 2, 3, fight! Panata mo! Oy, ano na Silahin mo sa... dito? Tigil! Ano ba? Di ba nag-set na ako ng rules and tasks? At ilang araw tayo magkakasama dito? Pero bakit pare-pareho pa rin pinagtatalunan nyo? Ano ba? Ikaw, Dekyo, gusto mo makikulong kita? Bakit ma'am, ano pong kaso? Illegal possession of ugly face. Ano ba? Tama na sabi! Ano ba? Tumigil na kayo! Ano ba? Naku! Tama na yan! Kapep, ikaw nga muna bahala dito. Sige po, ako bahala dyan. Narinig yung sinabi na, ako Ano, na bahala ikaw, dyan. ano? Boom! Hello, Bok. Good morning. Morning. Gusto ko lang kamustahin. Kamusta ba yung mga adult babies natin dyan? Ha? Mukhang kailangan na ba ng guidance ng kanilang Zaddy? Alam mo kung nakakatagos lang tong kamao ko sa cellphone, baka nasapak na kita. Huwag mo akong pinoprovoke ngayon na. Sobrang stress ko. Bok, alam mo, grabe ka. Ha? Pwede bang joke lang? Umagang init-init agad ang ulo mo. Smile! Hinga! Ganon! But actually, parang di maganda yung advice ko. Kasi yung sasabihin ko sa'yo, medyo tingin ko mas lalong iinit yung ulo mo. Baka mga ano lang, mga 50-50. Ano yun? According to our Singaporean connections, wala na daw sa Singapore si Kokoy. Nandito na daw sila sa Pilipinas. Sila. So, ibig sabihin na sa Pilipinas ang Los Bandidos? Parang ganun na nga. Anong nangyayari? Pangatlo na yan sa pamilya nila. Pangatlo po? May sumpa yung pamilya na yan eh. Lagi na lang nagkakasakit. Una yung tatay, dinala sa ospital. Sunod yung nanay naman, kinain na rin ng cancer. Ngayon yung anak naman na panganay. Eh hindi na kami magtataka kung may cancer din yan eh. Baka naman po namamana.
Hindi namin alam eh. Sila lang kasi yung nagkaka-cancer dito sa amin. Hindi po ba sila nag-request ng investigation kung ba't ganun nangyayari? Kasi baka naman yung isla na yung may problema. Eh kung may problema sa isla eh, bakit sila lang yung aapektuhan, di ba? Baka sinumpa lang talaga yung pamilya na yan. Kaya may nauuwi sila sa bahay nila na hindi naman dapat. Kaya kayo, dapat hindi kayo pumunta sa banda dun sa bahay nila, ha? Nagkakasakit na rin kasi yung pumupunta dun eh. O siya, ako, maglalaba pala ako. Maiwan ko muna kayo, ha? Sige Sige po. Sige po. kayo. Na and yet naniniwala pa rin sila sa sumpa. Pero alam nyo, tingin ko may something sa bahay nila na hindi nila napapansin na yun yung nagkukos ng sakit. Like mold or something. 'Di ba? Kasi mold is very dangerous sa health natin. And then it contaminates foods pa. I agree. Kaya, sa tingin nyo, paano kaya natin sila matutulungan? Teka, paano nyo nagawa to? Nagpa-deliver kayo? Nasa remote area tayo Lahat na nakikita mong handa ay gawa at luto ng mga safe housemates. At kaya sila nag-away kanina, para ma-distract ka, para makapag-prepare kami. Ayos ba yung mga acting namin kanina, Agent Alex? Pwede na ba kami artista? Happy birthday, madam! Happy birthday! Basta. Huwag mong iisipin ang how. Ang importante ay now. Ay, birthday mo ngayon. Yeah. Kaya happy birthday, Alex. Happy birthday. Bilis, baka matuna tong candle mo. I hate to say this, pero hindi ko birthday. Ha? Hey! Pero maraming salamat. I really appreciate it. Enjoy the party. Ano kayang minis ni Agent Alex? Enjoy na to. Okay. Ganun ano yung kainin natin mo. O, siyempre. Ito yung lutong-lutong ko na. Cruel namin. Siyempre, sino bang matutuwa sa birthday surprise tapos di naman niya pala birthday? I need to make this right. Alex, umiyak ka? Umiiyak? Dahil dito? Hindi ko lang nabuksan. Pali. Akin na nga yan. Ako na magbubukas. Hindi na, Mikoy. Ako na. Hindi, ako na. Sige na. Hoy, hindi. Kaya ko na yan. Babuksan. Madali. Ako na. Sige na. Anong tinitindan mo? Kiara, Sweetheart. ako na. Remember what I told you about your feelings? Totoo
Totoo yun, Alex. I'll wait for you, sweetheart. Okay. Yara, kain na. Oh, she's angry. No, she's hungry. Sophie, pwede pagtapos ng outreach program natin at saka pagbalik natin ng Maynila, pwede ba kitang ayayin ng dinner? Uwi kasi yung mom ko from States eh. And she wants to meet you. Ha? Nakikinig ka ba sa akin? Naku, sorry. Hindi ko kasi makita si Angelito eh. Alam ba kung nasan siya? Ate, nadugo po yung ilong nyo. Okay lang po ba kayo? Oo, medyo nahihilo lang ako. Eh, kung nasan niyo po, te? Kumain naman po ba kayo? Hindi pa. Lahat kasi kami kanina aligaga kay ate eh. Kailangan siyang isugod sa ospital. Ate niyo po pala siya. Eh, ano po bang nangyari? Ilang beses na siyang pabalik-balik sa ospital. Kung okay lang, ayoko muna sanang pag-usapan eh. Sunod na kasi yung nangyayari sa pamilya namin. Tulungan ko na po kayo. Ito po. Hindi ka ba hanapin sa labas? Eh, kasama ka sa outreach program ah. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Kaya naman po kami nandito para tulungan kayo eh. Salamat ah. Hi mga kapatid! Ako po si Mark Ian Garcia ng A Secret in Prague. Hindi pa tapos ang laro ng puso at peligro. Panoorin na agad ang next video at please subscribe to TV5 YouTube channel.